Sinasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians 2 verse 10. Ang Panginoon, nilikha tayo nung paman, hindi pa tayo nabubuhay, ipinaghanda na tayo ng mga mabubuting gawa na naka-assign po para gawin natin. And we are meant to be good, to do good, and to be kind. Kindness is its own reward. Yun lang gumawa tayo ng mabuti, yun po ay isa ng malaking gantimpala sapagkat sa paggawa natin ng mabuti, hindi tayo nagkaroon ng oras para gumawa ng masama. Therefore, yun palang reward na. But God is so kind that He even rewards kindness with more rewards, with surprisingly wonderful rewards, and with amazingly inconceivable rewards. How kindness of the poor gave life to two dead people is the interesting focus of our attention today. Dahil sa kanilang kabutihan ng dalawang taong ito sa mga kapuspalad, sa mga mahihirap, nagkaroon sila ng kamanghamanghang gantimpala mula sa Panginoon. Ang atin pong pag-aaral pinamagatang how kindness can extend your life. Dear Lord, we thank you that you are kind. We thank you that you are good to us. Salamat, Panginoon, kayo po'y mabait at mabuti. At kami tagatanggap na yung mga kabutihan. Sa aming pagbubulay-bulay na yung salita, ipahiwatig, linawin, at ituro nyo sa amin, Panginoon, kung ano ang personal application nito sa aming buhay. Humihingi kami na kayo ang maging tagapagsalita, mangusap kayong may kapangyarihan, paglinawin niyo po ang aming isip, bigyan niyo kami ng kapayapaan at nang sa gayon wala kami ibang pagtuunan ng pansin kundi kayo lamang. We surrender every thought at the feet of Jesus and we ask you, Father, to speak powerfully. Use your servant as your footstool, as your instrument, but be the speaker, O God. We seek only you. We don't want to hear a human voice. And we ask you to speak powerfully. Nawa, Panginoon, sa aming pagtitipon, kayo rin po ang manaig sa aming puso, sa aming kapaligiran. Frustrate, Lord, destroy the presence and work of evil in our midst. At anumang balak ng masasamang espiritu, masasamang tao, laban sa iyong mga anak ngayon, inyo pong sugpuin sa pamamagitan ng liwanag ng iyong anak na si Jesus. Itinatagubilin din namin sa iyo, maging aming mga mahal sa buhay, mga tinatangkilik, mga tahanan na di namin nakikita ngayon, kayo rin po ang maging tagapag-ingat. At nawa ang puso namin ngayon, matamnan ng iyong salita. Mamunga ito ng mabubuting gawa. Speak, Father, to your people. We are the sheep of your pasture, your church, your nation. May your words give us enlightenment. In Jesus' mighty name we pray. How kindness can extend your life. It's a very interesting aspect of life, that life can be extended even in a miraculous way. Tingnan po natin ang kaso ng isang babaeng napakagabuti sa mga mahihirap, lalong-lalo sa mga balo. Tabitha, from death to life. In fact, Tabitha from physical death to physical life. Acts chapter 9, verses 36 to 41. In Joppa, there was a disciple named Tabitha, which when translated is Dorcas, who was always doing good and helping the poor. About that time, she came sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying, and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called the believers and the widows and presented her to them alive. Isang kamanghamanghang istorya na kung minsan pag binabasa na lang natin lagi, parang nawawalan na siya ng magic.
para tayo magulat. Pero nawa hindi ganun ang maging attitude natin when we're reading. Because this is a wonderful, wonderful, earth-shaking story. So isang babae, si Tabitha, translated name Dorcas, was always helping the poor. Ang kanya pong area of helping ay mga widows. Hindi natin alam kung siya man ay widow, hindi natin alam. Ang alam natin, siya ay masipag at may konting kaya. She died. Namatay ang matulungin. And because Peter was known to be an instrument of the Lord for many miracles, and Peter was in a nearby place, the brethren called Peter. Ipinasundo, ipinatawag. Pumunta po kayo dito agad-agad. Yun ang kanilang pakiusap kay Peter. And so Peter went. Meanwhile, yun pong bangkay ng babae ay nilinis, sinugasan, binihisan, at inilagay doon sa isang kwarto sa taas ng bahay. The upper room. So may kaya. Kasi yung mga walang kaya, yung kanilang bahay, pagpasok mo, nandun na nakatira yung mga hayop sa loob, tapos may konti lang na hakbang ka, mga 2-3 hakbang, meron silang tulugan na mataas ng konti sa tulugan ng mga hayop, doon na sila. Pero yung mga may kaya, meron pang upper room. So may kaya itong si Tabitha. And the widows were all there, and they stood around Peter crying, showing Peter Exhibit A of Tabitha's goodness. Itong mga nag-iiyakan na to at mga nalulungkot at nagluluksang mga balo, ipinakita nila kay Peter yung kanilang mga damit, mga shawl, mga bagay-bagay na tinahi, hinabi, ginawa ni Tabitha para sa kanila. Kung kayo kaya ang biglang namatay, ano kaya ipakita ng mga tao sa mga darating? Listahan ng utang? Mga listahan ng sama ng loob? Pero sila ipinakita, eto mga ginawa niya nung nabubuhay pa siya. Sobrang nabagbag ang dami nitong si Peter. Sabi niya, kawawa naman itong mga balo na ito. Nawala na sila ng champion, nawala na sila ng tagabigay, ng tagatulong. So sabi, magbabaan nga kayong lahat. Labas, labas, labas. Manaog kayo. And Peter went down on his knees and prayed for Tabitha. At inutusan itong bangkay, Tabitha, bangon! At bumangon ang bangkay na ito. And Tabitha came back to life. Yan ang storya. Ngayon, anong kinalaman natin dyan? Kaya ang tinanong ko kanina, kung tayo ang biglang sumakabilang buhay, ano kaya ang pag-uusap-usapan ng mga nakikipaglamay? Siguro yung mga nakikipaglamay, may mabuti-buti pang masasabi, pero yung mga hindi nakipaglamay, yung mga ayaw pumunta, ano naman kaya ang dahilan? Isang babae na dahil matulungin sa mga kawawa, lalo na sa mga balo, binigyan ng extension ng buhay. Na-extend pa siya. Mayroon naman isang lalaki. Let's take a look at Cornelius. From life to life din, tulad ni Tabitha. Kaya lang ito, from physical life to eternal life. Dati, from physical death to physical life. Itong si Cornelius, hindi naman namatay, pero nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi po sa John 5:24, I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. So tayo po palang mga buhay pa para makaiwas tayo ng tunay na kamatayan, dapat ay may mangyari sa atin. Pakinggan ang salita ni Kristo, paniwalaan siya, at mula sa sitwasyon natin ngayon, malilipat tayo sa buhay na walang hanggan. Mamatay man ang katawan natin, yung katawan lang ang namatay, pero ang espiritu ay hindi. Lumipat lang from this life to the next life. Because the saved won't be judged. And the saved won't die anymore. Acts chapter 10, verses 1 to 5, kasaysayan ni Cornelius. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God. How often? Regularly. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. Ano nga ba naman ang inyong mararamdaman kung may biglang anghel na sumulpot sa inyong harapan? What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now, send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called
Peter. Ito na naman, nasangkot na naman si Peter. And this is all in the same area, no? The western seaboard of Israel, bordering the Mediterranean Sea. So itong si Cornelius, though a Roman officer, gave generously to the needy. Ito ang nakita natin sa kanya, dalawang katangian, madadasalin sa tunay na Diyos, bagamat siya isang Roman, heathen, pagan, Gentile Roman officer. Pero madadasalin siya regularly, and he gave generously to the needy. So an angel of the Lord appeared to him. Sabi ng anghel, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Send for Peter. Anong kinalaman ni Peter? Meanwhile, habang nangyayari ito, kasabay, slightly before, thereabouts, itong si Peter nagkaroon ng vision. Ano po yung vision niya? Nagutom siya at gutom na pero habang naghahanda pa ng pagkain sa baba, nahigada naman siya sa upper room. This time yung upper room na walang bubong, parang terrace lang at merong habong lang yan para hindi ka masyadong mainitan. At nagkaroon siya ng vision, lahat ng mga ipinagbabawal na pagkain sa mga Hudyo ay nandun at nalalaglag galing sa langit at yun ay kinolekta ng isang tela na parang nung inipon ay nagmukhang parachute na nasa loob lahat yung mga laman at dinadala sa kanya pababa. At sabi nung boses, Peter, kumain ka, pagkakainin mo lahat yan. Sabi ni Peter, Lord, hindi po ako pwedeng kumain ng maruming pagkain. Sapagkat sa kanila, marumi yun. Lahat ng mga bawal, siguro mga talangka, mga hipon, mga hito, mga chicharong bulaklak, bopis, lahat siguro nandun yung kinakain natin lagi. Ano? Sabi ng Hudyo, hindi ko po pwedeng kainin, unclean. Sabi naman ng boses, don't dare to call unclean what God calls clean. At ano po ang naging kahulugan pala nun? Sapagkat ang mga Hudyo hindi kumakain yan, isa sa mga dahilan kaya hindi sila pwedeng kumain, pumasok sa bahay ng mga Gentile, makisalamuha, at makisalo sa hapagkainan, sapagkat pag inihain yun, anong gagawin nila? Hindi sila pwedeng kumain. Kaya nagiging dahilan para lalong wag silang makisalamuha. Yun pala, ito inihahanda si Peter. Inihahanda si Peter dahil sabi, kay Cornelius, magpadala ka ng mga tao, ipasundo mo doon sa address na ito, si Peter, Simon, also called Peter. At anong mangyayari? Acts 10:19-22. While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you. So get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. So nagpadala itong si Cornelius ng mga tao para sunduin si Peter. Si Peter naman kinausap na agad ng tinig. May mga lalaki sa baba, manaog ka, huwag kang mag-atubiling sumama sa kanila. Ipinadala ko sila dito exactly para sunduin ka. So Peter went down and said to the men, I'm the one you're looking for. Why have you come? The men replied, we have come from Cornelius, the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to have you come to his house so that he could hear what you have to say. So the delegation invited Peter to teach at Cornelius' house. Nakita niyo po yon? Apparently, Cornelius was the unclean food. Kasi kung sasabihin ni Peter, hindi ko po pwedeng kainin yan kasi marumi, pwede rin niyang sabihin, Lord, hindi po ako pwedeng pumunta sa bahay ni Cornelius kasi marumi. Kasi Gentile siya, Roman, kalaban pa ng aming bansa, officer pa. So yun pala siya ang katumbas na huwag mo sabihing marumi yan, basta kainin mo. Yun pala, huwag mo sabihing marumi ang Gentile, puntahan mo basta, pinapapunta kita. Yung tradisyon ninyo, tikuran mo, may ipinapautos ako sa iyo, puntahan mo si Cornelius. Nakita niyo po yan? And Peter went. Dahil sa kawang gawa ni Cornelius, at hindi lang yon, he was always praying to the real God. Ha? Huwag kayong malilito kasi kumisan maraming may kawang gawa, pero hindi naman nananalangin sa tunay na Diyos. So baliwala, kailangan na may kawang gawa ka at naniniwala ka, tumatawag ka sa tunay na Diyos. Magkasabay yun, magka-partner. So, sapagkat siya ay isang Gentile, hindi niya alam ang Word of God, hindi niya alam ang teaching, hindi niya kilala ang tunay na Diyos, generally, tinatawagan lang niya, pero hindi niya alam ang detalye, hindi niya alam ang mga katuruan. So, anong ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng gantimpala. Dininig ng Diyos ang iyong mga dalangin
At ang mga bunton-bunton mong regalo sa mga mahihirap, naging parang isang monumento para sa Diyos, isang bantayog, at yan ay kinikilala hanggang langit. At dahil dyan, pagkakalooban ka ng Diyos ngayon ng pribilehiyo na makilala siya ng lubos, marinig ang eksakto niyang salita, sapagkat yung general faith mo, tama na, ngayon dapat yung specifics niyan maging tama rin. So ang ipinadala, si Peter. Nagturo ang Peter. Sa katunayan, sa pagpasok niya sa loob ng bahay ni Cornelius, si Cornelius ay lumuhod sa kanyang harapan. At sabi ni Peter, "Stand up, I too am a man." Tumayo ka't pareho lang tayong tao. At kung yung tunay na Peter noon na niluhuran ay tumanggi, bakit naman ang mga rebulto ni Peter ngayon ay niluluhuran? Yun ang tunay na Peter, tumanggi. Yung pa ba naman chalk, yung bato, yung paper mache pa ang dapat tumanggap ng luhod? Sabi niya, pareho lang tayong tao, equal, huwag kang luluhod sa akin. Di lalo naman yung kahoy, di dapat luhuran, yung chalk, yung bato, yung metal. Dahil hindi nga tao yun eh. Acts 10:44, nagturo si Peter. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. At pagkatapos alam niyo nangyari, they spoke in tongues like the phenomenon that happened sa Jerusalem nung Pentecost. At sapagkat yung ibinigay sa mga Hudyong naniwala kay Kristo, ibinigay din sa mga Gentiles, ibig sabihin, pantay lang. Therefore, dapat din silang i-baptize, dapat din silang i-welcome sa church. Acts 10:47, can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit, just as we have. Sabi, meron ba bang pwedeng pumigil sa atin na bautismohan ng tubig to? Kung yung mas mataas kang bautismo, yung bautismo ng Espiritu Santo, natanggap na nila, tubig pa ba naman ang ipagkait natin? Sapagkat kung hindi nangyari yung vision na yon ni Peter, hindi nila ito bibinyagan, hindi nila ito pupuntahan dahil labag sa kanilang mga kaugalian. So, Cornelius was given the gift of salvation and the gift of the Holy Spirit because he was kind to the poor. And remember, prayerful to the true God. Yan ang narating ng kanyang kabutihan. His kindness to the poor has become a memorial before God. Better than shrines built by hands. Better than temples built by people. Kaya ang sabi sa Acts 17:24-25. The God who made the world and everything in it is Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by hands. And he is not served by human hands, as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. So, God lives in shrines built by kindness to the poor. Pag sinabi niyong gagawa tayo ng tahanan ng Diyos, ito tinitirhan ng Diyos, hindi yung totoo, hindi daw tinitirhan ng Diyos ang mga bagay na nilikha lang ng tao. Subalit ang tunay niyang templo na nakabibigay luwalhati sa Kanya, yung hindi nakikitang templo, yung mga dambana na nabubuo dahil sa paggawa ng mabuti sa mga kapuspalad. God is served by serving the poor. God is served by serving the weak. Sabi, hindi pwedeng paglingkuran ng Diyos dahil wala siyang kailangan. Siya nga ang nagbibigay ng buhay, ng hininga, ng lahat-lahat. So, paano natin paglilingkuran? Kaya ang sabi, gusto niyong paglingkuran ng Diyos, paglingkuran niyo ang mga kapuspalad, ang mga mahihina, ang mga kawawa, sapagkat yan lang ang paraan na pwede kang maglingkod sa Diyos. Inaari niya na siya ang pinaglilingkuran kung ang mga kawawa ay pinaglilingkuran. Inaari niyang siya ang pinauutang at binibigyan kung nagpapautang at nagbibigay sa mga kapuspalad. Ang ginagawa natin sa mga pinakamumunti niyang mga nilalang ay ginagawa natin sa Kanya. Like Tabitha, those who do good to the poor can have an extension of life. Ibig niyo sabihin, pag namatay na ako, pwedeng-pwede na ako na mabuhay uli. No. Probably not by being recalled from death, but by receiving the gift of a long or a longer life. Sasabihin nyo, bakit yung isang tao naglilingkod sa Diyos, maaga namatay? Paano naging mahaba ang buhay nun? Length of life.
is not always amount of years in your life. It can be the amount of life in your years. So kung minsan ang haba ng buhay mo, ang daming bilang, pero wala namang nangyari at katuturan, maiksing buhay yon. Pero kung minsan, konti lang yung bilang ng buhay mo, pero punong-puno ng kabanalan, ng mga paglilingkod, ng kagalakan sa Diyos, mahabang buhay yon. So yung mga naglilingkod, mahaba buhay niyan. Kita ninyo, masaya, maraming nagagawa, may kagalakan, may kapayapaan, nagbibigay ka na nga, ikaw pa itong natutuwa, saan kayo nakakita ng ganon? Kung tayo makasarili at hindi naglilingkod sa Diyos, masakit magbigay. Pero malalaman nyo, kung maka-Diyos na nga ang inyong espiritu, habang nagbibigay kayo, gumagalak ang inyong puso. Halimbawa, sasabihin nyo, poor din po ako, pues magdala ka pa rin, gifts to the poorer. Mahirap po ako, kaya nakalagay doon, mga kaloob para sa mga mas mahirap. Kasi kung minsan ayaw mo magbigay, mukha yata akong mayaman, nakakahiya naman, gifts to the poor, poor din ako. Di gifts to the poorer, para wala na magdahilan pa. Purihin nga natin ang Diyos sapagkat may mga taong marunong magbigay. Alam nyo, buntun-buntun yon, gumagawa tayo ng dambana para sa Panginoon. Dambanang di nakikita dahil agad-agad lalakad yan at ipamimigay na sa mga nangangailangan. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Yan ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos doon sa mga taong sumusunod sa Kanya, naniniwala sa Kanya, umaasa sa Kanya. Kaya wala tayong duda na kung merong lugar sa ating puso ang mga kapuspalad, ang mga mas kawawa, binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas, ng sigla, na tanging siya lang ang pwede magbigay. And like Cornelius, those who give to the needy and are prayerful, remember, lagi may kakambalian, charity is not enough, are known to God. Bawat isang taong nagbibigay sa kapuspalad at tumatawag sa tunay na Diyos ay kinikilala, kilala at kikilalanin ng Diyos. And those who give to the needy build a memorial before God, though they may be Gentiles. Tayo po na mga Kristiyano, we should always recognize and salute the good work done even by non-Christians. Nakita niyo po itong si Cornelius, hindi Hudyo, Roman citizen, sundalo pa, kalaban ng Israel, pero kinilala ng Diyos dahil siya ay totoong mananampalataya, bagamat ethnically, culturally, legally, hindi siya Israelite. Maraming mga tunay na mananampalataya kahit sa labas ng mga dingding ng ating bulwagan na ito. Minsan wala silang dalang Bible, meron pa silang mga kamalian sa kanilang mga pananalig. Kaya nga, ang premyo sa kanila ng Diyos, padadalhan ng mga guro para yung direksyon nilang tinahak na papunta sa tama, maging every detail will be correct through good teaching. Pero you look what God recognized. God recognized His prayerfulness to the true God and His gifts to the poor. Hindi nakalampas sa mata ng Diyos ang kanyang kabutihang loob. So salute people, though they may not be called born again, though they may not be in your church. If they're doing good, salute them and pray for them. And who knows, you could be the Cornelius that the Lord will be sending to them. Rather Peter. They can be your Cornelius. Pag nakakakita po kayo ng mga taong gumagawa ng mabuti, lalo nyo ipanalangin, lapitan, turuan, para ang ginagawa nilang mabuti, lalong ma-fine-tune. Kinikilala yan ng Diyos. Good works can lead to salvation. Now, don't get me wrong, hindi ko sabing good works earn salvation. But it can lead to salvation like in the life of Cornelius. May good works na siya ang ginawa ng Diyos. Itama na ito para talagang wala na siyang kulang. Itama ang doktrina nito, turuan. Good works may not automatically win salvation for you, but when you are known, recognized, and appreciated by God, can salvation be far behind? Pati itong si Peter, binigyan ng vision, kasabay nitong si Cornelius, may vision, lumabas yung anghel. Ang Panginoon ang nag-engineer ng situation para yun mangyari. Brothers and sisters, life is short, but it is always long enough for good works. Do you have your widows to help? Yan ang tanong ko sa inyo. Do you have your widows to make clothes for? Do you have poor and needy or poorer and needier people around you? Ang kasalatan ay hindi dahilan para magbingi-bingihan sa pangangailangan ng mas salat.
Ang kakulangan sa tingin mo ng iyong mga kailangan ay hindi sapat na dahilan para magtengang kawali ka sa mga daing ng mas kulang at mas kinakapos. Kumisan tayo, umiiwas sa mga kamag-anak na mahirap. Umiiwas tayo sa mga kaibigang mahirap. Pagka ang tatawag na sa iyo mahirap, wala ako, sabihin mo. Pagka may okasyon ng mahirap, ni ayaw nang pumunta, baka madaingan ka, madamay ka pa sa mga problema nila. The needy and the poor around you are your genuine wealth. Paano ko po naging kayamanan ng mga taong dadaing, hihingi, kailangan tulungan? Kayamanan sila because their situation allows you to do good to God. Hindi mo naman kayang gawa ng mabuti ang Diyos eh. Salamat na lang, may mahina dito, may mahirap dito, may nangangailangan. Sapagkat pag gumawa ako ng mabuti sa kanila, ginagawa ko ng mabuti ang Diyos. Kasi kung wala sila, wala akong opportunity to serve God. So huwag tawing, naku po, eto na mga kamag-anak nating mahirap. Ayan na ang mga salot. No? Manimangot tayo, baka yan ang mangutang. Kasi, hoy, kumusta ka? Walang-wala ako eh. Yun agad ang sagot mo dahil baka humingi. No? Their situation, remember, allows you to do good to God. How can you do good to God? He is not needy. He cannot be served. Tulad ng sinabi natin sa Acts 17:25. And He is not served by human hands as if He needed anything, because He Himself gives all men life and breath and everything. But we can serve God by serving the weak. We can give to God by giving to the needy. Nung ipinakita po ng Panginoon ang mangyayari sa end of the world, hinati niya yung mga tao, mga saved, mga hindi saved. Tapos yung mga naligtas dito, sabi niya, salamat sa inyo, sapagkat nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ko, nauuhaw ako, pinainom niyo ko, nakakulong ako, dinalaw niyo ako sa piitan. Sabi ng mga tao, kailan naman po nangyari yun? Parang hindi namin maalala. Matthew 25:40, the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Naintindihan ba natin ang ibig sabihin ng least? Kung anong ginawa nyo dito sa pinakawalang kwenta, pinakakawawa, pinakakaliit-liitang ito na mga kapatid ko, ginawa nyo sa akin. Sino po ba yung least? Hindi lang yung least economically able. Kumisan yung least likable. Madali namang magbigay sa taong nagugustuhan natin eh. Pero nagbibigay pa ba tayo sa nakakainis? Yung nakakayamot. Yun yung least likable. Nagbibigay pa ba tayo sa hindi tumatanaw? Yun ang least grateful. Nagbibigay pa ba tayo doon sa magalang? Yun ang least respectful. Sabi, whatever you do to the least of this, you do to me. Kung nagbibigay po tayo doon sa nakakatuwa at nagbibigay din in return, hindi naman pagbibigay yun kasi may kapalit eh. Una, mabuti siya, pinapasalamatan ka rin, may kapalit. O kaya nauna na yung kabutihan niya, yung niceness niya, nagbibigay ka, so ikaw naman yung nagpapalit. So it's just an exchange, it's not giving. Giving is when the recipient did not, cannot, and probably will not return your kindness. That is giving. Kasi kung gumagawa ka lamang dahil balang araw, gagawa ka rin niya ng mabuti, you're only investing, hindi ka giving. Ang giving yung ibinibigay mo sa hindi kayang magsukli, magbalik, o magbayad. Tulad ng ginagawa ng Diyos sa atin, kaya ba natin magsukli na kabutihan niya? Kaya ba natin magbayad? Pero binibigyan niya tayo. Yun ang tunay na pagbibigay. People need love, especially when they don't deserve it. And so people need help, very especially when they don't deserve it. Because if they don't deserve it, 99% of the world will not help them. So sino ngayon ang magbibigay doon? Yung mga anak ng Diyos who will give to the least. Yung hindi nakarapat dapat bigyan, nabibigyan pa. Kasi nga, you give to the least. Parang tayo, hindi naman din tayo dapat bigyan ng Diyos. Pag sinuri natin ito, yan ang hinahanap ng Panginoon. Because the Lord will win people not through a war, not through brute force, but through the power of love.
Kaya ang itinuturo niya sa atin, yung mga hindi lovable, yun ang bigyan. Yung hindi likable, bigyan din yan. Kasi mababagbag din ang loob niyan, mararamdaman niya ang pag-ibig ng Diyos. Kung karapat-dapat na nga siyang talikuran, tinalikuran mo pa rin, sino na ngayon ang kukup-kup sa kanya? Di wala. Kaluluwa rin yun, mahal din yun ng Diyos. So it is important for us to realize that when we give to the needy, we please God. And not only that, may bonus pa, you gather for yourselves treasures in heaven. Ano po ang challenge na nais kong bitawan sa ating lahat ngayon? How can you extend your life? How can you find your Tabitha? How can you find your widows if you are Tabitha? How can you be a Tabitha? How can we be like Cornelius? Siguro naman, isinulat yung Biblia, hindi lang para hangaan natin sila. Hindi naman fan magazine yung Biblia. Sinulat yon para tularan natin sila. Di ba? All scripture is God-breathed. It is profitable for teaching, rebuking, training, etc., etc. Ang hamon po, kapatid, find your poor and weak and do good to them. Hanapin nyo kung sino ang inyong widow. Hanapin nyo kung sino ang inyong poor at tulungan nyo. Kung minsan hindi na kayo kailangan lumayo, yung asawa nyo pala yun, poor na poor kasi deprived ng inyong love. Deprived ng inyong nice words, ng inyong goodness. You don't have to look far. Baka mga anak nyo pala yun. Akala nyo isa kayong ulirang ama o ina, yung pala kayo ang number 1 kalbaryo ng inyong mga anak. Akala nyo ang galing-galing nyo, hindi pala. O kaya mga magulang nyo yun. Akala nyo okay na okay kayong anak, yung pala kayo talaga ang pasang krus ng inyong mga magulang. Find your Tabitha. And beyond that, literally, maghanap kayo ng tutulungan. Siguro ang labandera nyo, byuda. Tapos babayaran nyo ng kung magkano lang isang araw, isang buntong damit ang papalaban nyo. Pagkatapos, habang hindi pa siya tapos, dali, dagdagan mo pa. Ayan, nasa kalagitnaan na, isama mo pa yan para mapahalo pa sa lalaban niya. Baka naman ang mga kaapihan, ang mga kawawa, nangyayari mismo sa loob ng inyong bahay. Mga pamangkin nyo sa pinsan, mga kamag-anak na malalayo, na ginawa nyo ng mga katulong, pinapakain nyo lang ng konti, nagkanda api-api na. Aba, magunos, dili kayo. Ang mga taong ipinapadala sa atin ng Panginoon, lalo't mahihirap, lalo't kawawa, lalo't gutom, ipinapadala sa atin precisely para tayo ang mag-alaga. Hindi para natin sila laging bantayan. Sukatin ang ulam ng pinsan ninyo. Ano pang pansukat? Tansan! Siyempre, tansan ang pansukat dapat yan. Painumin niya, nasan po ang baso? Anong baso? Iturok na lang sa kanya. Herenggilya na lang. Alam niyo po, napakarami mga ganyang pamilya. Sobrang hindi sila kind sa mga kamag-anak nilang malalayo at mahihirap na naging mga katukatulong na nila. No? Na hindi nila naalala na ipinadadalay ng Panginoon sa kanila precisely to bless them. Na sinasabi ng Panginoon, hindi niyo ako mapaglilingkuran, hindi niyo ako mabibigyan kasi wala akong kailangan. Itong bigyan niyo. At pag binibigyan niyo, aariin kong ako ang binibigyan niyo. Yung mga ganyang masyadong mga matutuos, masyadong mga kwenta ng kwenta, yumaman na ba kayo? Iniluwag niyo na ba sa buhay yan? Kasi kung magkakamali tayo mga kapatid, we should make it a point that when you are not sure about what to do and you're committing an error, commit an error on the side of generosity. Kung magkakamali kayo, sabi nyo, nagkamali po ako, Lord, ang pagkakamali ko po naging mapagbigay. Kesa nagkamali ako, masyado po ako naging maramot. Pareho lang pagkakamali yon, magkamali kayo on the side of goodness. Sa pagkasasabihin ng Lord, bakit mo sinasabing kamalian ang mapagbigay? Anong gusto mong palabasin? Mali-mali ako? Ako nga itong mapagbigay, ako talaga yung nagbibigay sa inyo ng sobra, hindi nyo naman dinedeserve, binibigyan ko kayo. Sasabihin mo, mali yun? Di mali ako. Nakita nyo, makakalaban nyo pa Diyos. Listen to this. Unless it becomes wasteful, hindi kamalian na maging mabuti. Kahit kailan, hindi mali na maging mabuti. Kung doon kayo nagkamali at ituring nyo mang mali yun, ang Diyos sa langit ang magbabalik sa inyo nung nawala dahil nagkamali kayo. Dahil nagkamali naman kayo sa pagiging mabuti. Hindi kayo nagkamali sa pagiging maramot. Pero kung nagiging maramot tayo, ang Panginoon din ang sumisingil sa atin nun. Puro tansa ng mga lalagyan ng mga pagkain na pinapakain mo, biglang nabalian ka ng buto, 100,000 ang pagpapalagay ng paang kahoy. Mas malaki pa ang bayad, kahoy pa ang paa mo.
Hindi ba tayo kayang ipagtanggol ng Diyos sa mga aksidente at mga sakuna at kung ano-ano kung tayo'y mabuti sa ating kapwa? Kaya niya tayong iligtas sa gastos. Pero kung minsan hindi natin nakikita na nagkakadalidulubyo yung buhay natin, nagkakadahirap-hirap dahil nga maramot tayo. Kaya kailangan ng pagbabago. Ang mga anak ng Diyos, hindi bagay na makunat. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan, "Hoy, huwag ka makunat, kapatid. Anak ka ng Diyos, nakakahiya naman yan, di ba?" Kung may mga katulong kayo sa bahay, wala nang kinain kundi luma, yung may mga amag-amag na. Di ba? O luma na to, ipakain na dito kay Bening. Bakit hindi habang mainit, pakain na kay Bening? Aantayin nyo pang maluma, ipapakain nyo rin naman. Di ba? Tao yun eh. Tapos ang sarap-sarap ng kinakain ninyo, tatakam-takam lahat yung mga nakapaligid sa inyo. Yung mga waiter, naglilingkod sa atin. Di ba? Mano ba naman, naranasan nyo na ba mga kapatid na o-order kayo ng isang extra ulam, sabi ng asawa nyo, sobra na, ipakibalot mo, ita-take home natin, hindi. Bibigyan natin sa waiter. Diba? Ramdaman nyo na ba yung ganong kaligayahan? Na meron kayong extra in-order, yung waiter ngayon, nung dinala sa table niya, sabi mo, iuwi mo yan sa pamilya mo. Ang sarap naman gawin yon. Sa palagay nyo, hindi ba tutuwa ang Diyos? Palagay ko tuwang-tuwa ang Diyos sa inyo. Napakabuti na maging mabuti. Alam nyo, lalo sa ating bansa, napakaraming mahirap. Napakadali tuloy gumawa ng mabuti dahil hindi ka mauubusan ng magagawan ng mabuti. Kaya siguro tayong mga Pilipino maraming treasures in heaven. Kasi isang kumikita, may pinapakain, may binibigyan, may pinapaaral. Hindi sa sarili lamang. Kaya huwag po kayong maramot. May waiter dyan, may taxi driver dyan, may ganito, bibigyan nyo ng tip. Hindi kayo nagiging mapag-aksaya nun pag nagbibigay kayo doon. Kasi yung pamilya nun, wala nang inabangan kundi umuwi siya. Nakatip ka ba? Diba? Magkano? You can make their day just by being nice. Hindi nyo ipaghihirap, pero iyayaman ng iba. Napakabuti to share. Akala nung iba maramot ka. Mabuting maging maramot. Minsan, ang inyo pong lingkod ay nasa Mindanao, at kami magsasakay ng mga bus at palipat-lipat pupunta sa iba't ibang misyon. Sa istasyon ng bus, marami po dyan mga bata na nagsashine ng sapatos lalo sa Mindanao. So yung isang bata, Sir, shine. O sige, shinein mo kahit di na kailangan, may magagawa ka lang dyan. Shine. Kung magkano yung shine, lumapit agad sa akin ng isang kapatid nating taga Mindanao din. 10 pesos lang yan. Kami sa akin, 10 lang yan. Baka singil ka mahal. Binigyan ko 100. Sabi ko, sige na, sa'yo na. Naku, parang painting ni Amorsolo ang mukha ng bata na, hallelujah, hallelujah. Parang gano'n ang gusto sabihin ng mukha niya. No? Dahil sa 100. Yung pala yung nakakita sa akin na Christian, na-offend. Pero years later niya inamin. Na-offend siya na para daw kung wasteful nagtatapon. Pero later on siguro, nung nag-mature siya ng content, na-realize niya na, iba, ang ganda-ganda nun. Binigyan mo ng 100 yung shy boy. Hindi mo naman pinaghirap Pero pag uwi nun, talagang news of the day ka. Yung buong pamilya niya siguro nag-rejoice dahil nakabili sila ng 3 timbang tulya. Di piyesta sila. Ibig sabihin, hello, ang dami niya naman pwedeng gawa ng mabuti. Hindi yun wasteful. Hindi yun masama. I know some people who even skip good lunch para lang makapagbigay sa iba. May mga may kaya ng konti, middle class, na kung minsan nagkikita-kita sila tuwing weekend, kumakain. But 1 weekend a month, nagtitipid sila ng sobra para yung pera nun ibibigay nila kung kanino. Nilikha tayo ng Diyos para sa mga mabubuting gawa. We were created for good works. If you are not doing good, you are in the wrong place and you are betraying your Creator. At ang napakasarap niyan, sa paggawa natin ng mabuti, ay hindi naman tayo nag-i-invest. Nagsusukli na nga tayo sa Diyos dahil nauna na siyang gumawa ng mabuti sa atin. Pero ang maganda pa nun, patuloy pa rin niya tayong pinagpapala dahil gumagawa tayo ng mabuti. Kumusta po kayo? Sino-sino ang mga inaapi niyo? Ha? Kung mo pamangkin mo na nakikitira sa inyo at nag-aaral, lagi na lang kanya ang likod ng bangus at mga buntot-buntot. Yung anak mo lagi ang mga tiyan at kung ano-ano. Alam niyo po ba na ang tunay na pagiging magulang, itrato nyo ang lahat ng batang anak nyo rin. Kasi anak tayo lahat ng Diyos Magkakamag-anak tayo.
Hindi yung anak mo lang ang liligaya, yung anak ng labandera mo nakahandusay sa gutom. Ariin mong anak mo rin yun. At kung kayo po ay employer, meron kayong mga empleyado, ituring nyo rin ang mga anak nila na anak nyo rin. Mano bang bigyan nyo ng extra itong inyong manggagawa? Pupunta sa anak niya yun. So, bulit nyo, hindi na kayo nag-alaga ng batang yun, siya na. Mabuti yun. Nakakapagtulungan tayo. Huwag lang yung sarili nating pamilya. Ang sasabihin, ito lang ang pamilya ko. Hindi yun totoo. Tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoon. Sobra kuminsan tayong makapamilya na nawalan na ang lahat, hinabulutan na natin. Sobra-sobra na yung para sa anak natin. Dapat naman yung anak ng iba magkaroon din. Sa palagay nyo kaya nalulugod ang Diyos? I think so. I have no doubt. Sabi niya, true religiosity that is undefiled before God is to visit those in prison, to help the sick, the needy. Yun ang tunay na relihiyon. Gumawa ng mabuti. Hindi nagliligtas ang paggawa ng mabuti, pero lahat ng ligtas dapat gumawa ng mabuti. At kahit yung mga hindi pa ligtas, nagkakaroon tuloy ng paraan, kinahahabagan ng Diyos dahil gumagawa sila ng mabuti. Pero anong nararamdaman ng Diyos pag nakikita niya ang kanyang mga anak na mga mararamot? Sarili lang ang iniisip. Ipinapakita ng Diyos, hindi magtatagumpayan. Kapos at kapos ka rin. Ang tunay na pagiging makadiyos ay tumuwang sa mga may nabibigat na mga mabibigat na dala. Kahit kayo man, ay may mga dala-dala rin. Hindi nyo pwedeng sabing, bibigyan kita pag lumuwag-luwag ako, baka mag-second coming na lang, di pa nangyayari yon. Ang pagbibigay ay hindi kung maluwag na ako. Ang pagbibigay ay ngayon ay, eto, meron akong 100 pesos, tigpi 50 tayo. Pareho lang tayo yung kinakapos, hati man lang tayo. Yun ang pagbibigay. Hindi mo sasabihin, pag meron akong 1 million, bibigyan na kita. Dahil baka una, hindi na mangyari yun. Second, pag nangyari yun, hindi rin kayo magbibigay. Kasi ang taong maramot, kahit dumami pa ang kanyang mga tinatangkilik, maramot pa rin yan. And you know, karamutan is a form of idolatry. It's a form of slavery. Because you know that it doesn't come from God. All good things come from the Father of lights. And you know that selfishness is not from God. So you know that when you are selfish, you are bound by the devil. And you must be free. And you can be free by the power of the Lord Jesus. Isang pagiging bilanggo, isang pagiging alipin, nakagapos ka kay Satanas kung ikay maramot. Hindi yan galing sa Diyos. Kaya dapat alisin sa ating buhay. Huwag kayong masyadong matakot. Paano naman pag nagbigay ako? Paano ako? Wala bang Diyos? May Diyos. Sumusunod ka sa Kanya? Pababayaan ka ba niya? I don't think so. In our spiritual life, you keep only what you give away. And you lose what you selfishly keep. Yun ang irony ng buhay. Tulad ng love, the more you give it away, the more it comes back to you. Try to keep it only for yourself, and you lose it and nobody loves you. This is the wonder of good works. Goodness multiplies. Heavenly Father, salamat po sa inyong mga paalala. Ipakita nyo nga po sa amin ang tunay na kalagayan ng puso namin, Panginoon, kung kami po ay matulungin sa mga kapuspalad, mga mahihirap, mga kawawa. O baka naman kami pang nagsasamantala sa kanilang mga kahinaan. Ipakita niyo po sa amin, Panginoon, ang kabutihan ng maging mapagbigay. To the least, very especially. Not to those who deserve it, not to the lovable, not to the nice, but to those who are detestable, to those who are unacceptable. Because we are like that, oh God, before your holiness. We are detestable. We are unacceptable. We are hard-headed. We are impossible. And yet your stubborn love continues to give to us. Nawa yung brand of love nyo, Lord, na walang patakaran, walang hinahanganap na kapalit, walang hinihingi. Yun ang maging uri ng pag-ibig namin. That though we are already loving to our families, Lord, teach us to love strangers as well. Teach us to be good to someone else's son or daughter. Na hindi lang mga anak namin ang dapat namin pag-aralin, kung kaya namin makatulong pag-aralin pa ang anak ng may anak. Hindi lamang kapamilya namin ang dapat gawa ng mabuti, kundi lahat ng mga taong nasa aming paligid. And we thank you, Lord, that you surround us with so many people that we can help. Therefore, you surround us with opportunities to do good to you. Nawa, Panginoon, huwag mawala sa aming isip itong magandang pribilehiyong ito. Huwag kaming laging maging matakot sa mga may nangangailangan at magsiksik kami doon sa may mga mapapalalang kami. Ituro niyo sa amin ang tunay na spiritualidad, Panginoon.
na huwag hamak na nga. At huwag magkakaroon ng favoritism, Lord. To receive from those who like to give to us, but to give to those who need to receive from us. This is the circle of life. To give and to receive. Teach us to participate fully. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Sino ba ang burden na binibigay sa atin ng Panginoon na dapat tulungan? Kuminsan din nyo na kailangan lumayo in your own circle of friends, of family. There are poorer people, needy people. When the Lord gives us success, when the Lord gives us money, when the Lord gives us things, it's not only for us. He wants to bless people through us. Huwag nating sayangin ang pagkakataon ng paglingkuran ng Diyos. Lord, may you enable us to really love you by loving others. To really serve you by serving others. Lord, I pray for people who are here who may be selfish. Maybe sometimes too selfish not to even know na selfish pala siya. Buksan yung mata namin. Alisin mo, Lord, yung mga kasinungalingang binuo namin tukol sa aming sarili. At hayaan yung makita namin na aming sarili kung paano nyo kami nakikita. Allow us to see ourselves as heaven sees us. At Lord, kung meron po kami mga ginawang panglalamang, pangkakawawa, patawarin niyo po kami. Inaalay namin ang aming sarili na maging extension of your goodness and kindness. Isang pagbabago ng pananaw. Pagbabago ng paraan ng pamumuhay. To be giving, to share. Because you first shared and gave to us. Mga kapatid, patuloy tayong magbulay-bulay at isipin natin. Ipahayag ng Espiritu Santo sa inyo ngayon kung sino ang inyong mission field. Sino ang dapat tulungan? Paano? What do you have at home? What is your strength? What are your possessions? What is your skill and talent that you can give? Let the Spirit minister to you. Be alone with the Lord for a while.